Mula lang natapos ang World War II na nahimik ang Japan ng 80 years at kailanman ay hindi na sila gumawa ng kahit anumang agresyon sa sinumang bansa dahil nagkaroon sila ng Article 9. Ito ay ang Japan's Sacred Constitutional Promise written in 1947 that banned the countries from waging war or exporting lethal weapons. Pero ngayon po ay natapos na po ang pananahimik ng Japan dahil po sa matinding agresyon ng China sa kanilang bansa. At ngayon po ay sinusuplayan ng Japan ng mga armas ang Pilipinas. Dahil po dito, nagkaroon ng matinding alyansa ang Pilipinas at ang Japan. Para po sa konteksto ng ating reaction video, pakinggan at panoorin po natin to. Let's do this. Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. In 1947, Japan made a promise to the world. After the atomic bombs, after the fire, after millions of deaths, they wrote it into their constitution. Article 9. Japan would never wage war again, Yes. never maintain military forces for warfare, never export weapons of death. For 80 years, they kept that promise. 80 years. Until December 2025. A Japanese constitutional expert just declared Article 9 is dead, and now Japan is arming the Philippines for war, not with patrol boats, not with small arms, with advanced surface-to-air missile systems, command and control networks, radar arrays that can track 100 targets simultaneously. But that's not even the most shocking part. Stick around till the end, because what Japan is about to send will change the balance of power in the South China Sea forever. At ayan ang dahilan kung bakit nangyari po yung mga yan dahil sa agresyon ng China sa Japan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, sleeping giant itong Japan. Wag na wag kakantiin ng China ang Japan. Pero ito na po, 80 years po silang nananahimik pero ngayon po ay hindi na po sila tatahimik dahil po dito po sa China. Japan's 80-year promise, it just ended, and China is watching. August 1945, 2 atomic bombs, unconditional surrender. Japan lay in ruins. The United States occupation forces had a mission, make sure Japan could never wage war again. So they wrote a constitution for them, and buried deep inside was Article 9. The text was clear. Japan would forever renounce war as a sovereign right. They would never maintain land, sea, and air forces for warfare. And critically, they would never threaten other nations with military force. For 80 years, this wasn't just law, it was identity. Japan became the world's pacifist nation. They built an economic superpower without firing a shot. Their military, officially called self-defense forces because the word military was too aggressive. And weapons exports, completely banned. Ang tindi, di ba? Talagang sumunod sila sa kanilang ginawa na yun na Article 9. Na wala talaga silang ginawang agresyon sa kahit sinumang bansa. Yung military nila, ginawa nilang defense ang word, no? Defense, no? Para depensa lang. Dahil nga po, matagal po at talaga pong marami po silang na matinding naapektuhan ng World War II. Kaya talagang kahit hanggang ngayon nga po talagang matindi ang pagsusori nila sa mga bansang naargabyado nila. Kaso nga lang, ito na nga po ang pumapasok na po dito yung China. Dahil po sa China, ang nananahimik na Japan ay ngayon po ay hindi na nananahimik. Dahil binabantaan ng China itong Japan at talaga pong ginawa ng China ang lahat para maargabyado itong Japan. Pero ako na nga po nagsasabi sa inyo na ang Japan po ay sleeping giant. Kaya may patutunguhan na talaga may kapupulutan tayo ng aral dito. Since 1967, Japan hasn't sold a single lethal weapon system to anyone. Not to allies, not to partners, to no one. Article 9 became sacred. Peace activists rallied around it. Constitutional scholars defended it. It was written in atomic fire, and it would last forever, or so everyone thought. 2,000 kilometers south of Tokyo, another story was unfolding. The Philippines was under attack, not with bombs or missiles, but with water cannons, ramming, intimidation, blockades. China was claiming the entire South China Sea, and the Philippines, they couldn't do anything about it. Their navy, still in a phase of modernization, is minuscule compared to China. Their air force, too few. Their coastline, impossible to defend with current... Grabe, no? Grabe, yan po yung pinakamatinding ginawa ng China sa atin. Yan po nasa video na yan, di ba? Yan po yung winasak po nila yung ating mga rubber boats, yung mga equipment niyang sinira, tapos may naputulan ng daliri. Nanakit po talaga yung China dyan. Kaya sobrang hindi po makatarungan yan. Assets. August 11th, 2025. Near Scarborough Shoal,
A Chinese destroyer and Coast Guard cutter nearly collided with Philippine vessels. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. had a choice: accept humiliation or find help, fast. He called Tokyo, and he found someone who was ready to break a promise. Prime Minister Sanae Takaichi. Remember her? The one who said Japan would defend Taiwan. She wasn't done making history. Yes. December 2023. Behind closed doors, the Japanese government began rewriting the rules. By March 2024, they'd done it. Japan's export restrictions on lethal weapons revised. For the first time since 1967, Japan could export weapons designed to kill. Constitutional experts erupted. Ayan na nga po bang sinasabi ko, di ba? Alam niyo naman po ang Japan, kapag gawang Japan po ay dekalidad po yan, talagang sobrang quality, no? At ngayon po, no, sobrang ironic, babae ang leader ng Japan ngayon, dito po sa Japan, pero ganito po katindi. Ganito siya mag-isip at ganito na siya ka-agresibo. No, dahil talaga pong matindi po itong ginagawa talaga ng China sa lahat po ng kapitbahay niyang bansa. Could export weapons designed to kill. Constitutional experts erupted. This violates Article 9. This is the end of pacifism. One expert didn't mince words. Article 9 is dead. The Japanese public? Split down the middle. Some saw it as necessary evolution. Others saw it as betrayal of their deepest values. But the government had a justification. Regional security crisis. Tama. China wasn't just threatening Taiwan anymore. They were threatening everyone. Yes. If Japan didn't act, the entire Indo-Pacific could fall under Chinese dominance. No choice kasi talaga ang Japan, no? Although gusto talaga nila ng kapayapaan, ito kasing China sobrang greedy. Alam niyo yun, sobrang ganid. Lahat na lang po talaga dyan sa buong South China Sea ay kanilang gustong sakupin. Diba? Hindi naman pwedeng manahimik tong Japan ng ganun-ganun lang. Dahil unang-una, kailangan din maghabol talaga ng Japan ngayon. Dahil nga po, wala nga po sila. Hindi sila kahit nuclear po, hindi na po sila gumawa ng nuclear eh. Pero ngayon po, minamadali na po ng Japan yan. Dahil nga talaga tong China ay ganid. At talaga pong bully sa lahat po dyan. Sa mga kapitbahay niya sa buong South China Sea. Lalo po tong Japan at ang China ngayon, talagang may matinding hidwaan dahil po sa Senkaku Island. At doon po sa statement nga po ni Takaichi, doon sa pagsuporta niya sa Taiwan. Kaya pinag-iinitan din ng China itong Japan. Kaya ngayon, yung Article 9 na yon, wala na po yon. Talaga pong gumagawa na po ngayon ang Japan ng kanilang mga sandatahang lakas para madepensahan o talagang umipensa kung kailangan man dito po sa China. At ngayon po, kumbaga, nakikinabang na po at talaga pong nasusuplayan din po ang Pilipinas. Dahil po talagang sobrang ganda po ng mga kagamitan na galing po sa Japan. Real talk po yan. Sa akin na po kayo maniwala na dito po ako sa Japan. Kung kayo po talaga ay nasa Japan, makikita nyo lahat po ng gamit po dito, dekalidad. Japan didn't act. The entire Indo-Pacific could fall under Chinese dominance. Article 9 was written for a different world. Yes. 80 years of pacifism ended with a policy revision and a handshake. And then came the arsenal. Ayun na. This is the Type 03 Chusam, Japan's medium-range surface-to-air missile system. At Mach 2.5 and a 50-kilometer range, it can track 100 targets simultaneously and engage 12 of them at once. This is an active air defense system that dominates airspace. Speaking of defense system, di ba? Nakakita naman natin yung defense system na yan ng China, di ba? Palpak. Kasi nga nakubkob ng US ng ganun-ganun lang yung Venezuela, di ba? At yung mga air defense system po doon ay made in China. Diba, sabi nga ni President Trump, hindi man lang daw sila na-counter o wala man lang daw nag-counter sa kanila na missile defense system ng Venezuela, na which is made in China po yun, not made in Russia. Kaya palpak po talaga ang missile defense system ng China. Ngayon po, ito pinapakita po dito kung gaano katindi ang missile defense system ng Japan, galing po ng Japan. 12 of them at once. This is an active air defense system that dominates airspace. Deployed in the Philippines, it would cover critical approaches from the South China Sea. Yes. Chinese aircraft would have to think twice. And here's the connection. These are the same missiles Japan just deployed to Yonaguni Island, 70 miles from Taiwan. Prime Minister Takaichi isn't just defending Taiwan. She's creating an entire defensive arc from Japan through the Philippines. Kaya maganda talaga yung yung mabait kang bansa, tapos lahat ng kapitbahay mo, kakampi mo. Yan ang wala sa China.
Kasi itong China, talagang kinakalaban nila ng lahat ng kapitbahay nila. Samantalang tayo, Pilipinas, lahat ng halos ng kapitbahay natin, no, karamihan talaga ay kaalyado natin. Lalo tong Japan, kaalyado niya rin mga bansang nakapalibot sa kanya. Yung South Korea, ganun din. Yung India, ganun din. Itong China, imbis na nagparami ng kaibigan, ay nagparami sila ng kaaway. Kaya ang kagandahan talaga kapag kakampi mo yung mga nakapalibot sa iyong bansa, marami kang kakampi, marami kang pwedeng ilagay ng mga missile system sa mga bansa nila. Didepensahan din yun yung bansa mo. Totoo po yun yung sinasabi po dito. She's creating an entire defensive arc from Japan Yes. through the Philippines. An impenetrable anti-China wall of steel and Yun. electronics. At syempre, kapakinabangan din ng Pilipinas yun. Diba? Dahil sinusuplayan tayo ng Japan eh. Diba ng kanilang missile defense system. Kumbaga, mas lalakas ang defense system o ang sandatahang lakas ng Pilipinas nang dahil din sa Japan. Hindi lang galing sa Amerika. Galing din sa Japan, South Korea. Marami po. Diba? Kaya tama po ang ginagawa ng ating gobyerno na kinakaibigan natin ng malalakas na bansa. Kumbaga tulungan lang yan eh. Kailangan din ng Japan ng tulong ng Pilipinas dahil depensa rin nila yan. Vice versa. Ganun po dapat ang magkakaalyado. Pero itong China talaga, sinasabi ko sa inyo, madudumog yan. Dahil sobrang greedy sila, no? Tuwapang. As in, gusto na lang lahat dyan sa South China Sea, gusto nilang kunin. Right now, Japan and the Philippines are in active negotiations to transfer this system. Yes. The deal isn't finalized yet, but both sides have confirmed it is happening soon. Yes. But Type 03 surface-to-air missiles? That's just the tip of the arsenal. Mhm. Japan has already delivered advanced radar systems to Wallis Air Station in La Union, Philippines. These radars cover Scarborough Shoal, the contested reef that China claims. Every Chinese vessel, every aircraft, every movement, now tracked in real time. Yes. Japan isn't just sending hardware. They're integrating the Philippines into their entire defense network. Mhm. Shared data and intelligence, joint command structures, a unified response. When Japan's defense minister visited in 2024, he said these systems provide an extremely large contribution to Philippine security. Translation: the Philippines can now defend itself. China can no longer operate with impunity, but we're not done yet. 5 TC-90 maritime surveillance and Wow. patrol aircraft already delivered, more coming with upgraded ISR capabilities. Di ba tama talaga ang ginagawa ng Pilipinas, no? Imbis na salubungin agad natin ng depensa itong China, kailangan po magparami po muna tayo ng ating sandatang lakas. Di ba? Ganyan. Nakita nyo, no? Ilang eroplano yan na nasa Pilipinas na. At yung mga may radar na nga po tayo at yung kasunod na nga raw po yung missile defense system ng Japan, no, na pag-uusapan na yun at talaga pong i-deliver na rin sa Pilipinas. Ganun po dapat. Buti na lang talagang presidente po natin ay si Pangulong Bongbong Marcos. Pro-Philippines. No, talagang sinabi niya na even square inch hindi daw ibibigay o makukuha ng China sa atin. Dahil po sa Pilipinas po yun. Ganyan po dapat ang isang leader. Yung mararamdaman po natin yung bilang Pilipino tayo, yung moral po natin tataas dahil ang leader po natin ay lumalaban dito po sa mapanakop na China. Sobrang kudos po talaga sa Japan sa tulong na at suporta na binibigay po sa atin. Lalo na po sa pagpapalago ng ating sandatahang lakas. 13 patrol vessels, delivered and funded by Japanese loans. 5 more large patrol ships approved. One of those ships, the BRP Suluan, was involved in that August collision with Chinese vessels. Japan built, Japan funded, now defending Philippine waters. But we haven't even gotten to the most insane part yet. Japan is sending warships. Full Yun. combat warships. The Abu Kuma class destroyer escort, 109 meters long, 2,000 tons displacement, equipped with anti-submarine warfare systems and Grabe. anti-ship missiles. This is Japan's first major warship export since World War II. Oo, kasi 'di ba 80 years nga, 'di ba? Dapat pinangako nila 'yun na hindi sila mag-export o hindi sila magwe-wage ng war. Pero ngayon binrake na po nila yung promise nila na yun kasi kailangan na po talaga. First export, isipin nyo ng barko. 'Di ba? Tayo sa Pilipinas ang nakinabang. 'Di ba? Ganun po katindi. Salamat talaga sa Japan. And not just sending them and walking away. They're training together. Yes. The Reciprocal Access Agreement went into effect. Japanese forces can now operate from Philippine bases. Saka ito, no, isipin nyo, no, nagbi-military training po ang Pilipinas at ang Japan. Malaki po ang matututunan ng Pilipinas sa Japan. Dahil alam nyo naman po, di ba, although antagonist sila nung nangyari ng World War II, masasabi po talaga natin na well-experienced sila. Kasi po, ang dami pong bansa nilang nasakop noon. Di ba, kundi lang dahil sa Amerika, hindi sila mapipigilan noon. Di ba, binagsakan nga sila ng 2 atomic bomb sa Hiroshima, di ba, saka sa Nagasaki. Yun po ang pinakamatinding ginagawa ng Japan ngayon na
pati po ang Pilipinas po ay nakikinabang ngayon. Dahil po sa mga training, sa mga sandatahang lakas na talaga pong binibigay sa atin ng Japan. Dahil po sobrang quality po ng mga gamit na galing po ng Japan, lalo na po ang kanilang sandatahang lakas. Philippine forces can train in Japan near Scarborough Shoal. Yes. The USS Nimitz Carrier Strike Group conducted joint patrols with Japanese destroyers and Philippine Navy vessels. This was a statement. 3 navies, 1 message. The South China Sea isn't yours, China. Yes. Think about what just happened. Real talk, 'di ba? Isipin niyo, no, inaangkin ng China ang buong South China Sea dahil po doon sa pesting 9 to 10 dash line nila. Kahit ilang milyong dash line pa yan, hindi po yan nire-recognize sa international law o ng UNCLOS. Yung sa atin po, talagang atin po yun. Napanalo na po natin sa Arbitral Award po yun ng 2016. Hanggang ngayon talaga, pati po ang ating gobyerno, 'di ba, pinapasok na ng China. Kaya kailangan na po talaga mag-step up. Kailangan na po tayo na magpalakas, 'di ba po? Sa kanyang minumungkahi po ni Senator Padilla na i-water cannon din daw po natin ang China at bumili daw ng malakas na water cannon ng Pilipinas. Hindi po kasi ganoon eh. Kapag po ginawa po natin ang ginagawa sa atin ng China, ay parang ganoon na rin tayo sa kanila. Hindi po ganoon. Kailangan po nating gumamit ng utak. Tulad po ng gumagamit ng utak na si Tariela. Yun po, ganoon dapat. Hindi po natin dapat idaan din sa aggression. Dahil kapag po ginawa po natin yon, ay magkakaroon po talaga ng dahilan na ang China na atakihin tayo. Na mas lalo pong lalala ang aggression nila kapag po ginawa din natin ang ginagawa nila sa atin. Real talk po yan. At ang real talk, hindi pa po tayo ganun kalakas sa bansa. Nagpapalakas pa lang po ang Pilipinas. Diba po? Kaya nga po itong Japan din ngayon ay talaga pong agresibo na din. Dahil nga rin po doon sa Senkaku Island. Pinapasok-pasok din po ng China ang Senkaku Island. Teritoryo po yun ng Japan. At yun nga po, lalo pong umigting ang conflict na to dahil nga po sa statement din ni Takaichi na sinuportahan ng Taiwan. Kaya ngayon po, sobrang tindi ng agresyon ng China. Kaya na-break na po ng Japan ang kanilang pananahimik ng 80 years. At talaga po ngayon ay nagmamadali na po sila na gumawa ng kanilang nuclear arsenal at lahat po ng kanilang sandatahan lakas ay talaga pong ginagawa na rin po nila. Nagpaparami na po sila ulit. Actively. Dahil dati po hindi na po pwede yon dahil po sa Article 9. Pero ngayon po, binrek na po nila Article 9 at pati po ngayon ng Pilipinas ay nakikinabang sa mga sandatahang lakas na galing sa Japan. 10 years ago, the Philippines couldn't patrol beyond their own coastline. Now, they're conducting joint operations with the world's most powerful navy and Asia's most advanced self-defense force. Diba, kamakainan lang, diba? Nakaraang 2 araw lang, diba? Nagpatrol na naman ng Amerika at ang PCG natin, diba? Warship po yung mga dala nun. Diba? Anong ginawa ng China? Tumanaw na naman sa malayo. Diba? Tatakot sila. Diba? At tagumpay ang 2 araw na paglalakbay ng 2 bansa dyan sa West Philippine Sea. Diba? Ganun po kasi ang China eh. Kapag alam nilang may malakas na kasama ang Pilipinas, hindi po sila nakikialam. Alam po kasi nila kung saan sila pupulutin, lalong-lalo na po sa Amerika. 6 Japanese warships will let the Philippines conduct long-range patrols, anti-submarine operations, and sustained maritime presence without risking their few modern frigates. China is calling this a revival of militarism. They're accusing Japan of violating post-war restrictions. Lahat na lang ang pinakikialaman nila ay gusto na ng Japan eh. 'Di ba? Gusto na ng Japan na i-revoke yung Article 9 eh. Kasi kailangan talaga anong gusto ng China dito sa Japan? Tumunga nga. Na halimbawa, atakihin ng China itong Japan. Wala silang magagawa kasi wala silang mga arsenal, wala silang mga sandatahang lakas na ipanlalaban sa China. Inaisip nyo, 'di ba? Hindi rin mangyayari sa Pilipinas ang ginagawa natin pagpapalakas at hindi rin mariribok ang Article 9 ng Japan, kundi dahil sa China. Itong China po talaga dito yung nagpapagulo sa mundo, lalo po dito sa Asia. Isipin nyo nananahimik itong Japan, 80 years nang nananahimik. Ayaw ng digmaan, ayaw ng gulo, pero nang dahil sa China, niribok nila ang kanilang Article 9. Ibig sabihin lang po nun, ito pong China talaga ang kupal sa buong mundo. Hindi lang po sa Asia, kupal sila sa buong mundo. Real talk yan. The irony, Japan occupied the Philippines during World War II. It was brutal, devastating. Yes. Now, Japan is the Philippines' protector. Yes. So what does all of this mean? For Japan, the pacifist nation that swore off war forever just became an arms dealer. Yes. Article 9 isn't just bent, it's dead. Yes. And once you export weapons to one country, where does it stop? For the Philippines,
This is a total transformation. Tama. From helpless victim to legitimate regional power. Yes. From sitting ducks to predators. They Ito yan eh, kumbaga talagang kailangan kasi ng Pilipinas. At yun nga no, parang isinusulong na rin ni President Bongbong Marcos na magkaroon tayo ng mga factory. Doon po sa amin sa SBMA no, sa Olongapo, ng mga ammunition, factory ng ammunition, ng mga drones at lahat-lahat na makatutulong sa ating sandatahang lakas. Ganun po katindi ang ating presidente. Kaya ito pong ating presidente ngayon, ang dapat po nating sinusuportahan. No, yung mga nambabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos, puro ganun lang yung puro ng salita yung mga yan. Pero ang Pangulo po natin ay puro trabaho ang ginagawa at pagpoprotekta sa Pilipinas. Yun po yung pinakamatinding importanteng bagay na ginagawa po ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Pinapalakas po ang ating sandatahang lakas at hindi po yumuyukod dito po sa ganid na China. can now contest Chinese presence. They can defend their waters. They can patrol with confidence. For China, this is a nightmare. Japan above them, Philippines below them, Taiwan between them, and the United States backing all three. Nakita niyo naman, no? Sinabi niya lahat na lang ng mga bansang nabanggit niya. Di ba? Taiwan, Pilipinas, Japan, Amerika. Against China. Di ba? Sabihin lang po nun, kupal talaga tong China. Wala silang magandang ginawa. No? Kaya ako, sa Chinese Embassy, lumayas kayo sa Pilipinas. Huwag niyong pakialaman ang batas ng Pilipinas. Huwag niyong pakialaman ng mga government official ng Pilipinas. Wala kayong karapatan at wala kayong dapat sinasabi dahil lumalabag kayo sa Vienna Convention. Bisita lang kayo sa bansang Pilipinas. At yun nga, dapat kayo ay ipersona non grata na ng buong Pilipinas. Kung ayaw nyong sumunod sa batas ng Pilipinas, sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, get the fuck out of our country. Every nation is watching. Will Japan break the seal? For 80 years, Article 9 was sacred. But China pushed too far. The same Prime Minister who said Japan would defend Taiwan. She just ended Article 9 to arm the Philippines. The question isn't whether Asia has changed. It's whether the change leads to peace or to war. And we're about to find out. Will Japan's move stop China or start an arms race? Ayun lang po, no? Sana nagustuhan nyo ating reaction video. Napakaganda po ng video to. Mag-subscribe po kayo kay 104 Media. Nasa description po ang link ng kanyang video. Maraming salamat po. Mag-comment ka sa baba kung ano sa loobin mo. Huwag mo kalilimutan mag-subscribe dito po sa ating channel kung gusto mo ating reaction video. Mag-like ka na rin. Ingat ka. God bless and peace out. Bye.